Mga lods, at ito, meron kaming i-reinstall na solar setup dito sa Karatig, barangay namin. Ano. So, ang system dito ay ito, ayan, ililipat lang sako na 5 kilowatts, no? Na 48 volts system. So, ito yung kasi marami silang solar panel. Ang ginawa ko, nag-add ako ng isa rin na 60 ampere. And then, itong ATS natin, 63 din yan. So, yung ginamit natin dito ng mga breaker, yung galing sa ating panel, kasi lang tayo, 3S2P lang tayo, no? Kasi, hanggang 150 BDC lang yung kaya ng ating controller. At hindi tayo pwede mag-apat kasi, dyan masisira yung ating controller na isasagad natin siya. So, 3S2P lang tayo. 6 pirasong panel lang ilagay natin. Kasi yung solar panel nila na old is mataas yung voltahe. Nasa 41 yung VOC. So, hindi tayo pwede mag-apat. So, baka wala na din tayong headroom. Need natin ang headroom sa ating controller para hindi rin masyadong mag-iinit, no? Or mag-overheat. So, ayan. Ang ginamit natin ay 32 yung sa ating solar panel, and then yung sa output ang galing dito sa ating bat ay 63. Ayan. So, yan lang mga lods. So, dito naman sa AC side. Ito yung AC side So, input and then input galing sa grid, and then input ng inverter, output ng inverter papasok doon sa ATS sa taas, and then ito yung main load or home load, dito na dadaan sa ating smart meter, lalabas dito. Ayan, may ilagay tayong dalawang breaker. So ganyan lang. So yan, i-continue tayo dahil bukas na namin ito idikit. Ayan, tapos na ako sa aking trabaho. Ito yung groundings ko sa solar panel sa DC side, and then yung sa AC side wala pa direct ako na lang yung sa AC side, wala nang ganito So ayan, at doon sa taas sila, no? So ito ay reinstall lang. Papakita ko sa inyo yung natin, inverter. Oops, ito tingnan mo, nakatambak na lang sayang din pang ilaw-ilaw, no? Yan yung model, Sunsi 5 kVA 48 volts at rated power 5 kVA 4000 watts lang yung kaya nya. DC, ayan, 48 volt BDC, 83 ampere, output to 30 50 Hz. So may 60 Hz lang yan, sa setting lang yan. Ayan, DC output 54 BDC, max 80 ampere. Yung sa solar charge naman sa PPT niya is 80 ampere, so mas malaki pa yung mas malaki pa siya daw konti sa ating And then system voltage 48 BDC, minimum solar voltage 60 volts, so need mo ng dalawang panel para mapagana ito. And then yung max solar voltage niya is 145 BDC, yung BOC niya is 150, recommended 145. So ganun din yung ko dito, solar panel 6 lang din. So actually nasira to, ako lang nag-repair nito. Nagputukan yung capacitor sa yung PPT side niya, yung dito, yung doon, yung PPT side niya. So ginawa kasi nilang 8. Ayun, at sumobra sa range ng kanyang PPT, kaya pumutok at ni-repair ko ito. Okay na to. Ayan, hanggang 6 lang talaga kasi nga 4000 watts lang naman yung recommended niya. 3S2P. Pala yung solar panel nila. Ayan tignan nyo. Yan BOC nya. Yan BOC nya is 40.9. So equivalent to 41. Ayan. So yung breaker na gagamitin mo kapag magpaparallel ka ay ayan, kasi ito yung ISC nya, internal short circuit current, no? Ayan, 11.5. So gagamitin mo 32 ka
kasi parallel command. Kasi wala, pag mag 20 ka, mag-click, ano din yung breaker natin. So, ayan. 12 panels lang yung ilalagay ko dito sa system niya. So, ando na sa taas. Andiyan na yung wire, bumaba na. Ito na. So, dito namin ito ilalagay. Ayan. Ito yung area namin dito, banda. So, kasi nga lang, mababasa pa. Ayan, oh, makulimlim pa ngayon. So, dito ito banda eh. So, ayan. Bilis ng mga bataan ko. 3 lang kami dito ngayon kasi yung ibang mga bataan ko ay wala dito. Yung isa umuwi sa Sibugay. And then yung si Master Electrician natin at si Glenn ay doon sa Tawi-Tawi pa sila. May ginagawa sila doon. Ayan, continue lang tayo mga lods, ano? Sila sa taas. Tsamba talaga yung pag-akyat nila ng panel. Walang, hindi mainit. Ayan. Tara, shout out. Sigaw-sigaw ng bayan. So, ito lang din na rin ang lalagyan ko ng ano. Kasi hardware daw ito eh. Gagawing hardware. So, yung ilaw lang nito ang concern nila para pang blackout. Ito yung mga electric fan. So, yan. So, ganyan lang. At balikan na bukas lang namin 'to kasi yung hindi pa namin i-ready yung doon sa saan namin ikabit. So, ni-ready ko lang 'to para tuloy-tuloy na tayo. So, ayan mga lods, sa time na ito, nagpa-video lang tayo ni Mrs. no? So, ayan, at habang tayo ay nagwa-wiring at tinatapos yung mga need na tapusin, yung sa panel side naman natin na sila Ram, ay inayos na din nila yung wiring nila. At yung bayaw ko naman ay tiga bigay kung ano yung mga need ko na no? So, ayan, at 5 kilowatt system. So, bilis lang naman kasi reinstall lang kami. May electrician naman silang sarili. So basta pinaporma lang sa akin yung yung saan yung tapos sila na lang yung magtatap ng output EC no, so ng ating inverter. So sila na lang din magpapasok ng grid sa ETS. Basta guide na lang natin kung ano man. So ayan. At thank you sa araw-araw na merong mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. So ayan. At thank you mga lods sana patuloy din tayo mag-share sa inyo ng idea. So hindi ko na ibabahagi yung mga wiring nito kasi almost basic lang naman to. Kasi nga ay ang daming mga vlogger ng solar at yun sa atin basta yung malinis na gawa lang yung maibibigay natin no, magagaranti natin sa mga client natin. So ayan, thumbs up na sa Ortex. So ayan, panoorin yung video natin. So, ayun mga lods, tapos na kami. So, 48 volts na yung gumana na yung inverter namin. Ang taas, kasi tambakan pa ito. Yan yung groundings natin. Ito, gumana na. Akyat tayo! Oh my God! So, ayan, gumana na din yung ating controller. So, yung ating inverter. Kulay green yung ilaw niya eh. So, ayan. Goods na. Ito, gumana na din. Taxnil. So, wala pang load. Sila na lang daw maglagay dito. Ito yung nilagay natin na extra breaker. Dalawa. Pwede sa pump. Pwede rin dito sa main load, no? So, wala na kasing 32. Nagamit ko na lahat dito. So itong natira, main input galing sa grid, tapos paglabas niyan pupunta dito, and then ito yung ating main input ng ating inverter breaker no. So easy in. So ayan,
Dana all goods na mga lods. So, thanks for watching. At dana tayo. Ayan.